Hello mga buddy, Ate Guard Rachel. Ayan, so isang malungkot na balita na panood natin dito sa GMA. Itong incident na to nangyari kahapon. So, bisperas ng Pasko, no? So, sa isang car dealer somewhere sa Quezon City. So, panoorin natin mga buddy. So, ang video na to is just a reaction video, no? Kung anong matutunan natin or kung ano ba yung pwede nating gawin, yung parang awareness din siya itong video na to. So, panoorin natin mga buddy. Dalawang security guard ang patay sa pamaril sa Quezon City kahapon, bisperas ng Pasko. Ang suspect, isa ring si Q. Mayon ang balita si James Agustin. Nakaiga sa mga couch, wala ng buhay at may mga tama ng bala ng baril. Ganyan natagpuan ng dalawang security guard sa isang branch ng car dealership sa Barangay Fairview, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, napuruhan sa ulo at leg ang mga biktima. Yun ang nakikita natin. So mga buddy, grabe, napuruhan sa ulo at leeg. Mabot talaga si kabady natin sa peak ng kanyang galit. Kasi yan, dalawa talaga, tapos patay talaga, tapos so hindi lang isang bala lang talaga kasi ulo at leeg talaga eh. Tapos ayan, so siguro tatlo sila dito sa post nila no mga buddy. At ang pangit pa kasi nga na-identified talaga siya na isa sa mga buddy natin. So meron talagang hindi pagkakaintindihan sa kanilang nangyari or may matagal na nagalit na mga ganon. Sa initial investigation po natin, ang sabi po ng witness na isang sales agent, yung isang duty din po na security guard ay nagsabi na tulungan siya dahil pupuntahan niya yung mga taong papatayin niya. Hindi naman daw po niya inaakala na yun pala yung mga kasama niya na guard. Tukoy na ng pulisya ang suspect na security guard din. Tinutugis na siya ngayon ng mga otoridad. Nire-review na rin ang mga kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng pamamaril. Ongoing po yung hot pursuit operation natin dahil identified naman po itong suspect natin. Ang mga polis po natin ay naka-deploy na para malocate po yung itong suspect. Masusing iniimbestigahan ng QCPD ang So, ayan nga mga body na identify talaga yung body natin na siya talaga yung bumaril at positive na kasamahan nga, no? So, tatlo lang sila, tapos hindi talaga natin alam, although hindi natin alam kung ano yung simula, kung ano man yung story sa likod ng incident na ito. But makita talaga natin na may problem talaga sa kanilang post, sa kanilang area of responsibility, no. So ang ano lang dito mga buddy, yung nakakalungkot lang kasi magpapasko pa naman, Pasko ngayon, yung family na naiwan ng dalawang ito na 5'9" natin, no. At saka yung family mo din na naiwan, na maiiwan mo. Na tsaka yung future mo din, ano nang mangyayari sa iyo kasi hindi ko alam kung anong nangyari talaga sa iyo, buddy, no. So sa mga buddy natin na nanonood, ano ba yung dapat nating matutunan dito? As an awareness, so dapat talaga natin matutunan yung workplace culture and communication. So sa kanila, tatlo lang sila, wala sigurong nagsusupervise, wala ding OIC. So dapat talaga may pag-uusap, may communication. Ito dito nakalagay where colleagues feel comfortable raising concerns, dapat nag-open forum sila. Dapat mga buddy, dinaan nyo na lang sa inuman, Pasko ngayon eh. So, dinaan nyo na lang sa inuman na, pare, alam mo, masama yung loob ko sa'yo kasi ganyan-ganyan. So, may mga personal issues, may mga workplace conflicts, may mga ganon. So, dapat naayos, na-identify kung ano man yung na-address, kung ano man yung hidwaan, yung galit or mga ganon. Madali lang naman yan eh. So, kasong problem nga is tatlo lang sila sa post. So, siguro yung kapabayaan dito sa agency natin na hindi man lang chine-check tayo as a security personnel. O, kamusta ba kayo dyan? Ano bang nangyari dyan sa post nyo or mga ganon. Tapos, mapansin natin, yung isa sa mga tutunan natin dito is mental health and well-being awareness. Sa atin naman to mga buddy, dapat maging healthy tayo yung pag-iisip natin. Ito, security works often involves high stress, long hours, mahaba yung duty natin, 12 hours. Minsan
nagsa-straight duty pa tayo, tapos may exposure sa trauma, dapat regular check-ins, access to counseling, and recognizing warning signs. So, mood swings, aggression, social withdrawal, colleagues are critical to prevention escalation. So, ayan, kung feeling nyo napapagod na kayo or ano, mag-leave, mag-day off mga buddy. Tsaka iba pa rin yung may nailalabas ba, yung somehow hindi kayo ano sa trabaho, yung ma-board sa trabaho, visit sa family, makipag-usap sa friends, magsimba, ganon talaga yan yung kulang sa atin minsan. So, mental health and well-being awareness. So, may contribution din dapat dito yung ating agency, mag-conduct ng seminars, trainings, kung paano mapaganda yung ating well-being. At saka tayo din sa personal natin, isipin lang natin yung family natin na maiiwan. Hindi na natin to magagawa eh. Siguro papasok dito yung emergency response preparedness. Ayan, all staff should be trained to respond quickly and safely to active shooter situation. Includes how to be alert to others, evacuate, hide, or act in self-defense when necessary. So regular drills can be improve response effectiveness. So dito talaga may malaking factor din talaga yung ating agency ka dito. Magkakanda ka ng training lalo na sa active shooter. Nag-seminar kami about active shooter. Yung 3 bagay ko talagang tinandaan doon is run. Pag may active shooter, tatakbo ka talaga. Tatakbo ka kasi bigla na lang siyang mumaril eh. Hide, magtatago, magkubli, takbo mo yung sarili mo, or ang pangatlo, fight. Pag wala ka na talagang option, nandyan na siya. Sa case nila, 2 sila, dapat nakapaglaban man lang sila, pero nabigla talaga sila dito. Biglang nang maril lang talaga. So, hindi nila din inisip talaga siguro mga body na bigla silang barilin ng kasama natin, ng body natin. So, nakakalungkot talaga na pangyayari. Ito, no? So, mga body, kung may lesson, may dapat pa tayong matutunan, share nyo, mag-comment din kayo dito. Pero, sana, yung kasama natin na kung ano man yung nangyari sa kanya, maliwanagan, mag-open yung kanyang heart and mind na mali yung ginagawa. Sa bagay, nasa huli naman talaga yung pagsisisi. So, tsaka sa mga body naman natin, minsan hindi kasi maiwasan yung conflict sa trabaho. So, hindi natin alam, mahilig pa tayong mang-bully sa mga kasama natin, mahilig pa tayong mang-asar, tapos, yan, so 3 sila, baka feeling nitong isa na pag-iisa, parang pinagkakaisahan siya or pinag-ano siya, diba? So, dapat talagang isipin natin maging considerate, maging considerate sa feelings ng iba ba, na hindi natin alam, may dinadamdam pala yung kasama natin. Huwag tayong magbiro, huwag nating biruin, huwag nating ibuli, huwag nating pagtawanan, kasi bawat isa sa atin mga buddy may kanya-kanyang problema. Sabi nga pagalingan na lang sa pagdala ng problema natin eh. So, dapat maging considerate talaga sa mga feelings natin ng bawat isa. So, respeto sa kapwa mga buddy at yan, magrespetuhan, harmonious relationship pagka may respeto talaga at syempre may pananalig. Sana hindi na maulit yung mga ganitong incidents. Kasi kawawa, yung family natin. Kaya naman tayo nagtatrabaho para sa family natin, para sa mahal sa buhay natin, tapos ganito pang mangyari, tapos Christmas pa, tapos yun. Nakakalungkot. So, dito sa body natin, condolence po sa family nitong kabady natin. Tapos, ikaw naman body na suspect. So, yun. Sana may realizations dito sa nangyari na to, no? So, yun lang. Ingat po tayo mga buddy.